Father, we thank you, God, for this morning. Lord, I ask for your anointing, God. Help me and help us, Lord, to understand your word. Help us to apply your word. Give us wisdom, Lord. Have your way, Holy Spirit, in Jesus' name. Amen. So, good morning. Um, sa 1 Corinthians chapter 15, we are now in 1 Corinthians chapter 15. Um, this chapter, no, nag-deal siya about the resurrection of Jesus Christ. And of course, dili lang resurrection ni Jesus Christ kini chapter 15 ang atoa pong resurrection in the final days. Yang gingon diri sa verse 1, 1 Corinthians chapter 15 verse 1, ana siya diha. Now I make known to you, brethren, the gospel which I preached to you, which also you received, in which also you stand. So yang gingon diri no nga here is the essence of the good news na akong gibitbit sa inyo in which you are presently standing. Yan na si Paul. By which, yan na siya dire, sa verse 2, you are saved. Tungod ani ng aluwas mo. And yang gingon diha, mga luwas mo if you hold fast the word which I preach to you, unless you believe in vain. So, kung tanawon nimo in the middle sa verse 2, naa siya if, no? By which you are saved, na siya dire, pero naa siya if you hold fast. It's mean, no, pasabot ani nga, naluwas ka, if you hold fast of the word I speak to you, na siya diya. Unless your faith has no meaning. So, pasabot na kung ang imuhang pagtuo wala jud nimo kanang gi seryoso or giyaga-yagaan lang nimo ang pagdawat nimo kang Kristo. Of course ang imuhang pagtuo pwede nga nagtuo ra ka kay bright ka, murag intellectual knowledge lang ang imong pagdawat sa Ginoo, then ang imong pagtuo is will not help you at all. Murag kwan ba, murag ang imuhang kawang lang ba ang imuhang pagtuo, then wala jud nimo madawat ang tinuod nga kaluwasan. Pero kung ang imuhang pagtuo nag-involve siya in committing totally your life to the Lord, or no, wala jud ka ni murag wala lang nimo gi dawat ang Ginoo nga murag nasabtan lang nimo siya, murag ingon na wala nimo murag kanang kwan lang ba od dawatan Ginoo, murag ingon na gani nga wala nimo na totally nagsunod ang imong lawas sa imong mo ganito yung nga faith without action is dead, no? Kung ang tinuod nga pagtuo nimo dapat magsunod jud ng imong aksyon na jud kabag-uhan sa imong kinabuhi nga mosubay sa imong pagtuo sa Ginoo, then madawat jud nimo ang tinuod nga kaluwasan, you can be saved, no? And yang gingon diri, for I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins according to the scripture. So mao ni sinugdanan sa gospel. Walay laing nga sinugdanan ang gospel is Christ died for our sins. Paano ninyo? According to the scriptures. And yang gingon diha, that he was buried and that he was raised on the third day according to the scripture. So, mo ni ang murag kwan ba no nang nutshell sa gospel ba nga si Christ namatay para sa sala nato, akapasayloan sa tong sala, then, siya nalubong and nabanaw.
para sa kapasayloan sa ato ang mga sala, mao na ginatawag nga gospel. So moingon ka karon, unsa may bayong balita? Mao ba niyang kuno si may sa day mayong balita, Brad, si mayong balita. Oh, ang mayong balita, si Kristo namatay sa atong mga sala, siya nalubong, and siya po'y nabanhaw para sa kapasayloan sa tuwang mga sala. So, pasabot no nga naay duha ka area nga si Jesus Christ tahi jud ni siya from other nga mga kwan ba nga like for example kay Prophet Muhammad no. Mo claim man jud siya lang nga Ginoo pod ni si Prophet Muhammad. But if you compare Jesus Christ from others, even other preachers or kinsa man na ilang ginakumpirahan diha kang Jesus Christ, duha ra jud ang ma-explain nato bahin kang Jesus Christ nga wala jud ni sa uban. Una, si Jesus Christ lang alone ang namatay for our sins. Walay lain nga makaklaim nga si Prophet Muhammad is namatay siya para sa atoang mga sala. Ikaduha, wala po'y lain nga nabanhaw gikan sa kamatayon from the grave kundili si Jesus Christ alone. Kana jud ang duha nga area where Jesus Christ is different from all other human being. Walay nakahimo anak nga tao. So kung mo claim ka karon nga kini si Prophet Muhammad is ilahang Ginoo, dili ni nila nahimo ni. Kay ngano man, una, si Jesus Christ lang ang namatay para sa mapasaylo atong mga sala. Ikaduha, walay lain nga namatay og nabanhaw. Igo lang sila namatay. Si Prophet Muhammad namatay pero wala siya nabanhaw. Si Prophet Muhammad wala po nagpakamatay para sa atong mga sala. Kana. So, una nga kung i-remove nimo ni nga mensahe bahin sa resurrection sa Ginoo Hesukristo, ang mabilin sa atoa is religion lang nga puno og mga moral values. So kung tanggalon nimo ang resurrection sa Ginoo, mabilin ani is puro lang mga puro lang mga set of moral values. And murag kaning kwan ba? Katong Sermon of the Mount, mawad-an pud og value. Mahimo siyang valueless without kini nga foundation, ang kamatayon ni Jesus Christ. So mo ni ang gospel. Christ died for us, for our sins, and He rose again. Mo ni ang tibuok gospel. Christ died for our sins, and He rose again. That is the gospel. Panato, sa nang mayong balita, si Jesucristo namatay siya para sa ato ang mga sala ug siya nabanhaw. Dili gyud dapat nimo ingnon nga unsa may mayong balita. Si Jesucristo nagpakamatay siya para sa atong mga sala. Unya gikalimtan nimo ang resurrection, dili kompleto ang gospel. Nakuha nato. So then next, iyang gingon diri sa verse 5. Iyang gihatag ni Paul kung asa nagpakita si Jesucristo after his resurrection. And that, niya na siya diri, in verse 5, He appeared to Cephas, or He appeared to Peter. Kay kining name banggod nga Peter, gi-translate ni siya from Greek to Aramaic. Kay
ano sipas may tawag ani ni Peter ron na taong kita na sa Google ang Peter di ay is gitranslate siya nga name ni Peter from uh, Greek to Aramic. So yang gino diri kumayong kag sepa si Peter na. Then asa siya ni appear? He appeared then to the 12. So nagpakita siya kang Peter, then nagpakita po siya sa 12 na disciples. Then after that, he appeared to more than 500 brethren at one time. Nagpakita siya. Grabe no? One time lang nagpakita siya sa 500 nga brethren. Then, most of whom remain until now, atong time nga gisulat ni Paul, kining letter niya sa Corinth, pero ang uban nangamatay na, have fallen asleep. Then he appeared to James, then to all the apostles, and last of all, niya na siya dere, to one untimely born, he appeared to me also. So, si Paul, nagpakita po di ay si Jesus Christ sa iyahang, katong naa siya sa Damascus. Diba? Katong on the way to his road. At katong dito kani sa Damascus na experience ni Paul kung nasakay siya kabayo. So katong na-fall siya and katong nabuta si Paul, dito siya nagpakita. Then yan yun dia, for I am the least of the apostles and not fit to be called an apostle because I persecuted the church. So niya na siya, I am the least of the apostles. Ako ang pinaka-least nga important sa mga apostles. Lowest in the rank of the apostles. And yang gingon dire, I'm not fit to be called apostle. Makita ninyo, unsa ang humility ni Paul. Grabe siya ka-humble. No? Then yang gingon dire, ang dili jud niya ma-forget nga throughout his life is i-persecute niya ang church sa Ginoo. Yun niya ni malimtan niyang gihimo ang pag-persecute sa church ni God. In verse 10, but by the grace of God, I am what I am. So kung tanawon nimo, I am nothing without the grace or help of God. So gi-acknowledge niya na kung kinsa man ako karon tungod ni sa grasya sa Ginoo. Dapat ingon ana punta mo acknowledge sa tong sarili. Na bag-o na lagi ka karon. I am what I am tungod sa grasya sa Ginoo. Dili ka nang tungod kay pastor, tungod sa simbahan, tungod sa leader nako na bag-o ko dili. I am what I am tungod sa grace sa Ginoo. Naba mo diha? So dili mo maghinambog nga tungod sa DCIM na bag-o ko, tungod sa akong leader na bag-o ko, dili dapat ninyo nga anaon. Awaton nato unsaon pag-angkon ni Paul sa iyang sarili. I am what I am because of the grace of God. Niya na siya dire. No? Then by the grace of God, I am what I am. Then niya na siya dire, His grace towards me did not prove vain. So niya na siya na wala na sayang ang grasya sa Ginoo sa kuha. Wala na sayang, wala na kawang ang iyang tabang sa kuha. So unsaon nimo nga i-prove nga wala jud nakawang? Mapangutana ba nimo karon nga wala nakawang ang grasya sa Ginoo sa imong kinabuhi? Unsaon nimo nga maingon nga kawang lang ang grasya sa Ginoo sa imong kinabuhi kung wala kay ginahimo para sa Ginoo? Gigrasyahan ko sa Ginoo niya, wala po ka ginahimo sa Ginoo, ang iyang grasya sa imo is in vain. No? Then iyang gingon diri, but I labored even more than all of them.
I labored. Niyan siya diya. Paul says, I am labored, but I labored even more than all of them. So, nanrabaho jud si Paul for the Lord. Wala jud nagtinamad si Paul. Kung naay sharean, naay luwasunon, naman siya mga ginagutro pod. Nabaya po siya gibati pod. Diba? Nakadawat baya po ni siya torn sa iyang flesh, si Paul. Pero, naglabor gyapon siya, para dili masayang ang grasya sa Ginoo nga naa sa iya. So if you want nga dili makawang ang grasya sa Ginoo sa imong kinabuhi, kailangan maningkamot pud ka for the Lord. Dili nga naay ipa-share sa imo si Lord, naa siya ipahimo sa imo is wala di po ka maningkamot, no? Sayang lang para unsa ng kusog nga gihatag sa Ginoo sa imo para magkiat. So mo to na mao gani na nga dapat kung karon sa ato karon ba i-apply nato tong sa 2 Corinthians chapter 5 verse 15. Diba? Niya na siya diya, we will live but we might live no longer live for ourselves but for him, but for the Lord. Karon buhi ka, ang imong kinabuhi dili na lang buhi-buhi para sa imong sarili lang, kung dili for him, Lord. Sa asa pa man ko nimo gamiton, unsa may angay pa nako nga himuon, ingunana na ta karon, dili na ka maguna-una lang para sa imong sarili, maguna-una na ka nga imong kinabuhi para na jud sa iyaha. Ngano man gigrasyahan man ta, gitubos naman ta niya, iyaha naman ta, dili na ta our own but for the Lord. So pag-abot diri sa verse 10, so he labored, no? He worked hard. Yet niya na siya dira, yet not I, but the grace of God with me. So wala gyapon niya gi-take credit sa tanan niyang gipanghimo. Wala jud niya gi-take credit. But the grace of God work with him. So tanan di niya nga gipanghimo, always niya acknowledge nga grasya ra jud ni tanan sa Ginoo. Makita ninyo, zero. Zero jud ba ang pag take credit sa iyang sarili? Grasya ra jud ni tanan. It was not I, niya naman siya diya. Yet not I, but the grace of God nga naa kanako. Kita ninyo, grabe no, kahambol si Paul. Pila to ka chapter, 13 chapter ba to yung gisulat? Pero mao gyapon ni tungod ni sa grasya sa Ginoo nga naa kanako. Wala niya giingon nga ako'y maayo ani. Wa jud niya ang ingon. Tungod ni sa grasya sa Ginoo nga naa sa kuha sa ato pa, di ko kasulat, di ko ka kahimo ani kung wala grasya ang Ginoo. So dapat ingon ana ta always mo acknowledge ba. Uy, dagana lagi na nga luwas tungod ni sa grasya sa Ginoo. Kay kung kami ra pod mga kapoy ra pod mi pod. In verse 11, whether then it was I or they, so we preach and so you believe. So it's either ako or sila ang mo preach. Sa inyo we preach and nagtuo pod mo. Yan na po siya diya. So now, yan na siya dari. If Christ is preached, kung gisangyaw na mo si Jesucristo, that He has been raised from the dead, kung gisangyaw na mo nga si Jesucristo na banhaw gikan sa iyang kamatayon, how do some among you say that there is no resurrection of the dead?
Napadiya ay mga tao pa didto sa Corinth nga dili mo to nga nabanaw si Kristo. Mao ni dakong problema ron. How do some of you say that there is no resurrection of the dead? Ngano nakasulti man jud mo diya sa Corinth nga walay resurrection, walay pagbanhaw sa kamatayon. So in other words, kining mga tawana kung mamatay ta, mamatay na ta, di na ta mabanhaw. And I believe na yung mga ingunana nga mga religion ba, matay ka, matay na jud ka. Di na ka mabanhaw. So, in verse 13, kung walay resurrection of the dead, yan na siya, but if there's no resurrection of the dead, not even Christ has been raised. Kung walay pagkabanhaw sa kamatayon, si Kristo wa po dunta na banhaw. Yan na si Paul. And if Christ has not been raised, then our preaching, your faith is also in vain. Yan na si Paul. Kung wala yung message sa resurrection in the gospel, nagsayang-sayang lang yun sa itong mga oras ana si Paul. So pag-abot sa verse 15, moreover, we are even found to be false witness of God. So kung wala yung message sa resurrection of the dead, wala yung pagkabanaw sa kamatayon, yan na siya diya, we are, murag, yung siya mga, we are bunch of liars, mga bakakon rami, kita tanan is mga tapok rani, or kita mga puro tabakakon tanan, yan na siya din eh, or puro mi, mga bakakon, we found to be false witness of God, yan na siya diya, because we testify against God that He raised Christ. So, muramig, kuan ba, no, ni testify me against sa gihimo sa Ginoo nga gibanhaw niya si Kristo. No, so kwahi ba sa gihimo ni Kristo kung dili nimo tuo or dili niya mo i-preach kining resurrection sa dead. Then iyang gingon diya, whom, ano siya, because we testified against God that He raised Christ, whom He did not raise, if in fact the dead are not raised. Niya na siya diya. So, for if the dead are not raised, not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, your faith is worthless. You are still in your sins. So, pwede mo manarado na lang sa inyong mga simbahan o mubalik mo sa pagtuo nga dili gatuo kang Christ. Balik na lang mo sa inyong pagkahiten murag moingon ana ba ang point ni Paul. Kung dili mo mutuo nga nabanaw si Kristo, amay pamanarado na lang mo di sa inyong simbahan o balik na lang mo sa mga pagan nga mga practices ninyo ba nga di mo tuo kang Kristo. Mo nang point ni Paul. Kung di yun mo mutuo nga na resurrection of the dead, kay dili pwede nga kutob lang ni tuo mo nga nalansang sa cross Jesus Christ pero wala mo ni tuo sa iyang resurrection. Kung ano ang inyong faith worthless. Kaya dapat ang imong faith mo bitaw to ni, di ba, kung mo share ka, kung imo ang ikumpisal sa imong baba nga Ginoo si Kristo, and yan siya diha, tuuhan nimo siya nga siya namatay. Okay? And nabanhaw. Ikaw naluwas. Dapat kumpleto imong pag-share ana. Kay kung mayroon ka, nagipakamatyan lang ka sa Ginoo, wala ka niingon nga siya pud nabanhaw, dili kumpleto ang message sa gospel. Kaya kung giingon sa inyo ganiha nga Christ died for us, for our sins, and He was buried, and was resurrected. Mo na'y kumpleto nga message sa gospel. Dili lang Christ died for our sins. Kailangan mutuo pud ka nga nabanhaw siya. Kay nga naman, ang iyang pagkabanhaw, it is approved nga prove siya nga nabayran na ang imong sala. Paano to? So,
And there is sa verse 15, ako tamong sultian, nga if walay resurrection from the dead, ana si Paul, then those also have been fallen asleep in Christ have perished. Kung walay resurrection of the dead, katong man ang amatay, they will perish forever. No? While nagtuo sila kaning mga namang nangamatay nga nauna, nga na mga banhaw pa sila balik, no? Then those who have also who have fallen asleep in Christ have perished, no? Wala na dahil sila. So nagtuura sila nga mabanhaw pa sila. Then wala na di ay. Imagine nimo to mga first nga martyr nga nangamatay, nangatulog ra bay ato sila karon dito sa may altar. Di ba? Naman to sa Bible, no, sa Book of Revelation. Then further he gave another reason. If we have hope in Christ in this life only, we are of all men most be pitied. No? Kita ang pinaka-miserable na mga tao nga nag-hope ta, no, for example, right now, kung wala yung resurrection of the dead, kita ga-hope ta ang pagkamatay nato nga ma-resurrecta and naapatay millennial reign, and another, ang final jud nato is sa New Jerusalem forever. Kunya kita nga nag-hope ana, nya ikaw ginadeny nimo imong sarili karon, grabe ang imong pag-pay the price, no? Sige kag pangayo sa Holy Spirit og help para ang sin wala na gyud power sa imo, but ikaw na jud ang nay power over sin pinaagi sa grasya sa Ginoo, sa tabang sa Ginoo. Gahope ka na one day nga ma-resurrect ka pagkamatay nimo. So, murag kita ang pinakakaluluoy, kaya nga magantos mamangkuan ni ron, magpakasasala na lang ka, o yana, kay kausara madita matay, wa na lain. May ana ba, no? So, ano siya, we are all men most to be pitied. Kaluoy ra ba ni? Grabe nilang pag-pay the price, no? Grabe ang ilang suffering, pag-deny sa ilang sarili, carry sa cross daily. Oh. Nya wala ra day resurrection, kita ang pinaka most pitied. Yan na yang gingon dia. But praise God, yan na siya niya. But now Christ has been raised from the dead, the first fruit of those, bantayan ninyo niya, the first fruits of those who are asleep. So, gingon dire nga he is the first to come from the dead nga nabanhaw. Mao yang gingon dia nga first fruits kay ngano man daghan pa man ang mosunod. First fruits man. So siya ang nauna nga namatay, si Jesus Christ, and siya pud ang nauna nga nabanhaw. Sa ato pa, daghan ta nga mosunod pa nga mamatay pod, pero mosunod pod nga mabanhaw. Siya ray nauna, first fruit. Oh. 'Di ba kung mamunga ang mangga, na di first fruit ana. First fruits. Na isa diha nga mugawas na nga mugawas nga bunga, mao na first nga fruits. Oh. Then makita nimo daghan na manggawas nga bunga. Same ani ang pasabot ani nga naay first fruits which is si Jesus Christ, nauna siya nga namatay, nauna pud siya nga nabanhaw. Oh, so na natay assurance, namatay si Jesus Christ, nabanhaw, siya ang first fruits, kita ang mga mosunod nga mamatay pod. And of course, mabanhaw pod kay namatay og nabanhaw man si Jesucristo. Then yan na siya diri, verse 21, for since by a man came death, yan na siya diha, by a man also came the resurrection of the dead. So it was through Adam that death
no, nag-came, and it was through Jesus Christ ang resurrection pod moabot. Then mo may ang gingon diri sa verse 22, for us in Adam all die. So also in Christ all will be made alive. So tanawon ninyo, kining verse 22, niya na siya diha, tanan nga related kay Adam mamatay. So tanan nga related kay Adam by birth dies automatically. Patay jud ta ni automatically. Tanan nga related kay Adam dies automatically. Pero if you are in Christ, all will be made alive. Naay pagkabanhaw nga mahitabo sa imuha if you are one with Christ. That's why kung dili nimo dawaton si Jesucristo, dili jud ka ma-resurrect pag-abot sa panahon. Amen? Then, nag-share siya diri og particular order nga may tabo. Particular order nga may tabo. In the final days. Okay? Verse 23. But each in his own order, niya na siya diha, Christ the first fruits. So take note, order daw nga may tabo sa ato ani tanan. Christ the first fruits. So, naitabo na ni. Number 1, Christ the first fruit. Namatay naman siya o nabanaw. Okay? After that, those who are Christ at His coming. So, next nga may tabo ani, nga muabot si Jesucristo. Okay? First fruit, namamatay o nabanaw si Jesucristo. Nanay sunod nga ginapaabot nato ngang second nga pagbalik ni Jesucristo. Then, yan na siya diha, comes the end. Oh. So, ang ikatulo, then comes the end. Nay end after 1,000 year. Okay? Nay end after 1,000 year, then ay ha na ka mabanhaw eternally. Wala na di kamatayon. Mao na ang final nimo nga kwan nga kinabuhi nga wala na di kamatayon. Kay didto sa millennial reign, salaon pa man ka didto. After sa millennial reign, naa pa may pagsala didto. Kuyawan, no? Grabe yun nga standard sa Ginoo ba. Pagbasa lagi na ako ng Book of Revelation, kuyawa, abi na ako, pag appeal nimo dito sa 1,000 reign, ay sa millennial reign, no, yes, 1,000 years, abi nimo, forever na, eternal na ka, with God, dili di ay, naapay final nga sala sa tuwa dito, and pwede pa ta malaglag di ay dito, before nato ma-experience kining eternal life diha sa kwan sa tawagan ni sa New Jerusalem, kanang you are forever na jud sa Ginoo ba. Grabe no, grasya na rin jud ni sa Ginoo sa tanan, ang tanan, no. Mo ni ang gina, then comes to an end. Unsa to? Na first fruit na itabo na ni, then ang ikaduha karon, after that those who are Christ at His coming, katong naiusa diya sa Ginoo, katong nasala sa Ginoo dinhi, pag abot niya, then comes to an end. After anin, naman yang gingon diya, and when He hands over the kingdom to the God the Father, when He has abolished all the rules and authority and power. Only order nga may tabo, but each in his own order. Christ first fruits in verse 23. After that, those who are Christ at His coming, then yan siya diya, comes to an end. When He hand over sa Ginoong kingdom, He delivers the kingdom. Sa Revelations 20 verse 10, di ba? Katong time nga
gilabay na niya Satanas sa lake of fire. Then Jesus hands over the kingdom to the Father, God the Father. Then verse 24, di ba yang gingon diya, when he has abolished all the rule and all the authority and power. So makita nato diri nga si Jesucristo mobalik siya and he will set up a new kingdom after he has abolished all the rules and all the authority and power. So wala na power tanan-tanan ng mga enemy. Then relating no kaning relating sa power sa evil and sa devil and sa evil spirit, wala na sila power tanan-tanan. And kato na time nga i-hand over na ni Jesus ang kingdom dito sa Amahan. Then iyang gingon diri sa verse 25, for he must reign until he has put all his enemies under his feet. So si Jesus must reign after he put all his enemies under his feet. Then verse 26, the last enemy nga iyang i-abolish is death. So he will abolish death and there's no such thing as death pag-abot sa panahon na wala na tay kamatayon. Maubo na ako ginala look forward ba pag after sa millennial reign, after sa 1,000 years, wala na death. Yan na eternally you are one with the Father eternally. Grabe no. Kung basahon ninyo, i-review ninyo ang Book of Revelation na share na nato diya. Kung sa jud ang imuhang imagine mo no. Wala na problema. Wala na kuan, dili na nimo kailangan og kanang kuan, dabaw light. Kay nanay kahayag permanente nga gikan pa jud sa Ginoo kuyawa na. No, i-review ninyo ang kuan, ang Book of Revelation. So, kutob lang ta na. No? Kutob lang ta sa 26 today. Kay taas-taas ning kuan. 1 Corinthians chapter 15. Antod ni siya sa 58 verses. So, we will continue tomorrow. And napatay isa ka chapter. Ang last chapter sa 1 Corinthians is ang chapter 16. Congratulations sa inyo ha. Gamay na lang na utong. Grasya ni sa Ginoo tanan nga nakauman na punta, hapit na tamauman sa 1 Corinthians. No? I believe dagan sa inyo na bless sa 1 Corinthians. Then we will have again 1 week na break. Mag-break po sila pastor, mag-break po ta. But of course, after ani, i-review na po ninyo the whole chapter sa kwan sa kining book of Corinthians, 1 Corinthians. Let's pray. Heavenly Father, we thank you and we praise you for what you have done today. Thank you for reminding us nga naa jud di ay pagkabanhaw. And Lord, thank you na imo ang gipasabot sa amo today ang unod sa gospel. Nga ikaw namatay, at the same time dili jud dapat namo malimtan nga ikaw pod nalubong og nabanhaw. And salamat Ginoo ani imong message. Help us na we will hold fast sa among pagtuo sa imuha. In Jesus' name, Amen and Amen.